Okay, magkwentuhan ulit tayo bago ako habang nagda-drive. And siya nga pala, share ko sa inyo itong nabili ko dahil masarap siya. Okay, magaling na ako sa aking sakit. Kaso yung ubo ko ayaw kong tantanan. At yung lalamunan ko parang basta ayaw kong tigilan sa pag-ubo. So may nakita ako dito yung para sa lalamunan nga ito. Ang sarap ng lasa niya. Salamat, may naimbento ng ganito na masarap. Ito siya, Lolly Liz. Kasi yung ibang para sa throat na soothing candy, hindi po pwede sa akin dahil masyado, yung kagaya ng mga matatapang na yung eucalyptus, hindi po pwede sa akin kasi lalong nalala yung lalamunan ko. So ito, nakita ko to, binili ko to at masarap siya be. Sobrang sarap. Ito siya. Ito ay, ilan laman dito? 15 pops. Ito yung loob niya. Madali lang siyang buksan. Akala ko nung una mahirap. Pero hindi. Madali lang siya. At sabi ko nga sa inyo, masarap siya. Lasa siyang sampalok na matamis. Alam mo yan? Yan ang bibiling ko palagi. Tapos, bumili ako ng isa pang para sa ubo. Dahil ayaw talaga akong tantanan. Naubos ko na yung isang bote na. Tapos, naubos ko na rin yung antibiotic. Naubos ko na rin yung isa pa na parang nga sa ubo. Ayaw pa rin akong tantanan. Grabe. So, ito na binili ko itong Mucinex na severe congestion. Tingnan natin kung matatanggal dito sa ito na to. Ay, nako. Tapos, uwi na ako. Bago pala tayo umuwi, mayroon akong isa-share. Guys, normal lang naman tong nararamdaman ko. I'm turning 32 this June. No babies. Have 8 years live, not financially stable, not married. Feeling ko na pag-iiwanan na ako. Parang ayoko na magkaanak. Lalo na sa sarili ko, hindi ko kayang buhayin. May lip ako na walang trabaho. May work ako na laging delayed ang sweldo. Project based lang kasi. I'm so tired. Daming utang, daming bayarin. Hindi ko alam if kaya ko pa. Nako be. Sabi ko sa iyo, maigi na rin yan na wala kang anak. Kasi kung may anak ka ay mas lalo kang mahihirapan, okay? Kaya blessing in disguise na rin na wala ka pang anak. Kasi madadamay lang yung anak mo. At saka, alam mo ka ng problema sa iyo? Alisin mo yung sarili mo sa ganyang sitwasyon. Kasi, ayan, isa pang another blessing in disguise. 8 years na kayong hindi kasal lang iyong lip, sabi mo. Tapos, financially, hindi rin wala rin pera, kumbaga. So, meron ka pang chance para kumawala sa ganyang relasyon, okay? Kasi nasa harapan mo na yung problema, okay? So, time for you para alisin yung mga problema sa iyong harapan. Nasa sa harapan, hay nako. Yan ang ayusin mo ang buhay mo, pagandahin mo ang buhay mo. May chance ka pa kasi bata ka pala. 32 ka pa lang, okay? Pag ganyan, sabi ko nga, wag pa hirapin ang buhay. Kung wag gawing komplikado ang buhay, okay? Sa harapan mo na yung sagot eh. Kung mahirap ang buhay, syempre, abuti ng walang anak. Kung yung jowa mo ay wala ding napakinabang at wala ding pera, wala ding ikabubuhay sa iyo, I'm sorry to tell you, pero ikaw na lang umalis, okay? Ikaw na lang gumawa ng paraan para itaguyod ang buhay mo kasi wala ka ding future dyan, okay? Kita mo na, 8 years na wala pa rin mangyari, okay? Ang future, hindi yan ganyan katagal na-achieve, okay? Hindi yan naabot ang 8 years na ganyan pa rin yung buhay mo. Kailangan is gumawa ka na ng action, gumawa ka na ng paraan, okay? Kung kailangan tanggalin mo yung sarili mo sa ganyang sitwasyon, go girl, tanggalin mo na. Kasi, ayan ang problema, nasa harapan mo, okay? Sana nakatulong, okay? Ay nako, uwi na ako at nabagyo daw. Bagyo daw, kaya kailangan ko na umuwi dahil ayoko abutan ng malakas sa ulan sa daan dahil baka magbahaan na naman sa daan. Mahirap pag nagbaha dito laging bumabaha. Tapos pag bumaha, hindi ka na makakadaan. Kaya bago pa lumakas ang ulan, kailangan makaalis na ako. Malapit lang naman yung amin, pero pag pumatak ang ulan talaga, ay talagang baha agad. Okay. So, hanggang sa muli, sana nakatulong ito sa'yo, ate, no? Ano sis? Ay nako, sana matauhan ka na. Bye.